Hey guys! For today's recipe, ang ibibake naman natin ay red velvet cupcake with cream cheese filling. We need 1 cup of fresh milk, 1 tablespoon of vinegar. Ire-rest lang natin to hanggang sa mag-bubbles. Proceed tayo dito sa mixture. Kailangan natin ng 100 grams of unsalted butter, 1 cup of raw sugar, half tablespoon of vanilla. Using wire whisk, i-cream lang natin to. Kapag doubled na yung size tulad nito, pwede na tayo maglagay ng 3 pieces of large egg. Kailangan naka-room temp yung egg na gagamitin nyo. Naglagay na rin ako ng 1 cup of vegetable oil. I-mix ulit natin to hanggang sa mag-combined lahat na ingredients na inilagay natin. Kapag ganito naka-smooth, pwede na tayo maglagay ng 2.5 cup of cake flour. Huwag nyo kalimutang salain. Naglagay na rin ako dito ng 2 tablespoon of cornstarch, 2 tablespoon of cocoa powder. Kapag ganyan, nabuo-buo yung mga dry ingredients nyo, mas okay talaga na salain. Naglagay na ako ng 2 teaspoon of baking powder, half teaspoon of baking soda. Naglagay na rin ako ng 1 teaspoon of red food coloring. I-mix lang natin to hanggang sa ma-fully absorb yung dry ingredients. At pwede na natin ditong i-add yung buttermilk na ginawa natin kanina. While mixing, unti-unti na rin lalabas yung kulay ng food color na inilagay ninyo. Kung feeling nyo kulang yung pagka-red, pwede kayo magdagdag. So nasa sa inyo na kung gaano katingkad yung kulay na gusto nyo. Para nga mas moist itong cupcake natin, nagmelt ako ng 90 grams of white chocolate. Huwag nyong kalimutan na palamigin muna bago nyo i-add dito sa butter. Kapag ganito na yung consistency ng mixture nyo, okay na yan. Huwag nyo nang i-overmix kasi gagamit pa naman tayo ng strainer. Para din walang buo-buo dito sa cupcake natin. Kapag na-strain nyo na lahat yung mixture, iset aside nyo muna yan. Huwag nyo kalimutan na magpainit na ng oven habang ginagawa natin itong filling. Gagamit ako dito ng 200 grams of cream cheese, half cup of powdered sugar, 1/4 teaspoon of vanilla. Kailangan yung cream cheese na gamit nyo ay naka-room temp para hindi kayo mahihirapan na haluin. Naglagay rin ako dito ng half tablespoon of flour. Continue to mix at kapag ganyan na, pwede na natin yan isalin sa piping bag. Gamit lang tayo dito ng cupcake liner. Kapag magpo-pour na kayo ng mixture, wag niyong pupunuin yung liner para hindi mag-overflow kapag binibake na natin. So dapat 3/4 lang nung liner. Naglagay na nga rin ako nitong cream cheese filling and it's ready to bake for 18 to 20 minutes. After less than an hour, meron na tayong red velvet cupcake. Maliit nga lang yung oven na gamit ko at hindi pa nga luto yung iba. So kung katulad ko na maliit lang yung oven na gamit, don't worry guys. Kasi hindi naman maselan yung butter nitong red velvet. Walang problema kung hindi nyo siya maisasalang agad. Tingnan nyo kung gaano ka-perfect itong cupcake natin. Mainit-init pa nga siya kasi kalalabas lang din sa oven. At ito na nga yung cupcake natin after mailagay ng overnight sa chiller. Mas nag-moist nga siya at super lambot pa rin. Kayo na nga ang bahalang humusga kung gaano ka-smooth itong red velvet cupcake natin. At sa lasa naman niya guys, heaven talaga yung combination ng red velvet at cheesecake. Super yummy niya, promise. At kapag natikman mo nga ay uulit-ulitin mo talaga. That's all for today's recipe. Please follow and subscribe.